Diyos ko, bakla. Kilig na kilig ka naman dyan. Kumalma ka nga. Baka mamaya abutan ka nila tita na ganyan ka, kaloka ka. Che, makisama ka nga dahil nandito ka sa bahay ko. Saka, porke may Norman ka na, KJ ka na ha. Baliw? Ayoko nga sa kanya, no? Kayo na lang kaya. Total, ikaw tong botong-boto sa kanya, di ba? Pwede lang eh. Oh, andyan na yata sila tita, oh. Pagbuksan mo ng pinto. Ay, wow, makapagutos ha. Che. Ay, cuz, hindi sila mamayan. Saka, hindi na sila kakatok dito sa bahay namin, no? Kaloka ka. May nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Ha? Teka, sino naman yun? Eto na nga. Kahapon pa kasi ako kinukulit ng Papa Norman mo kung ano yung plano mo ngayong day off mo. Hindi ka raw kasi nagre-reply kaya ako ang tinanong niya. Nasabi ko na, dito ka tatambay sa amin ngayon. Ano? Diyos ko naman, Ellison! Ano ka ba? Niiwasan ko nga yung tao eh. Sorry na. Nakalimutan talaga ng lola mo eh. Harapin mo na lang, sayang effort oh. Ay, naku. Pinuntahan ka pa talaga dito. Ayoko na nga kasi talaga. The more kasi na pinagbibigyan ko siya, baka the more na isipin niya may pag-asa pala siya. Ayoko naman maging paasa dun sa tao. Pwede, kausapin mo na lang ulit ngayon. Paliwanagan mo ulit na wala na talaga. Ganun. Ay, nakakainis ka naman eh. Kaya mo to, you go girl! Kung talagang ayaw mo na sa kanya, di wala akong magagawa, lalo na siya. Pero huling tanong, ayaw mo ba talaga? As in, wala ka man lang na-feel sa kanya kahit kaunti ever since the world began? Simula nung nanligaw siya? Kasi baka mamaya kung kailan tumigil yon, saka mo hanap-hanapin, ikaw din. Ay, naku, wala talaga. Saka alam mo rin naman yung isa pang rason, di ba? Ay, sabagay. Mahirap naman talagang ipilit ang feelings. Mukha rin naman talagang sa lagay mo kahit magmakaawa at tumambling pa siya sa harap mo wala talaga. Siya. Basta kausapin mo na lang siya ng bongga para matapos na, okay? Papapasukin ko na. Baka tinubuan na yun ang ugat doon. Hintayin mo siya dito para makapag-usap kayo. Leah. Uy, Norman, tara dito. Upo ka. Thank you. Para sa'yo nga pala. Tapos, ito naman sa mama mo. Naku, Norman, wag na lang, please. Kunin mo na. Para sa'yo talaga yan. Ay, alam mo naman kasing... Sige na. Kahit yung bulaklak at tsokolate lang tanggapin mo. Yun ngang nararamdaman ko para sa'yo, tinanggihan mo na eh. Pati ba naman yung mga yan? Sorry. Sorry, Norman, ha? Sinusubukan ko naman eh, pero wala talaga eh. Wala ba talaga? Kahit kaunti? Pasensya ka na. Hindi ko gustong masaktan ka, ha? At ayoko rin namang umasa ka. Kaya nga ako na rin yung umiiwas eh. Sorry, pasensya na. Sobrang nakukulitan ka na ba sa akin? Naiintindihan naman kita. Pero sana naman, maintindihan mo rin ako kasi sinusunod ko lang din yung akin. Kung meron naman, hindi na aabot pa sa puntong iiwasan kita, di ba? Pero bakit? Bakit wala? May mali ba sa akin? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Hindi. Hindi ganun yun. Walang mali sa'yo. Hindi lang talaga tayo parehas ng nararamdaman. Pero alam ko, darating din yung oras na makikita mo yung taong kayang suklian ng pagmamahal at mga ginagawa mo. Norman, sorry talaga. Pasensya ka na rin. Umaasa lang kasi talaga ako na baka naman meron kahit kaunti. Kaya ayokong bumitaw agad kasi kung sakali, yung kaunti na yon, malaking bagay na yun para sa akin. Sorry, pero wala talaga. Kaya sana naman, Norman, tama na. Sorry talaga. Hindi ko naman intensyong saktan ka eh. Sa akin lang sana maintindihan mo naman ako. Hindi lang para sa akin to, para rin sa'yo to. Sige. Salamat sa pagiging totoo at diretsyo. Aalis na ako. Pasensya ka na sa kakulitan ko Pasensya ka na rin. Sorry talaga. Ingat ka. Good luck sa buhay-buhay. Salamat. Ikaw din. Dear Mr. Romantico, ayoko talaga ng pakiramdam na kahit hindi mo gusto, ay nakakasakit ka ng tao. Pero wala naman ako magagawa kung hindi ko talaga kayang suklian yung nararamdaman ni Norman para sa akin. Nagpapakatotoo lang ako. Hindi rin naman ako NBSB o yung no boyfriend since birth, kaya hindi na bago sa akin ang ganito.
Nagkaroon na ako ng 3 boyfriend at bukod kay Norman, ay may iba pang mga naliligaw sa akin. Pero wala talaga eh. Hindi ko alam kung nagiging mapili ba ako pero gusto ko kasi yung susunod kong boyfriend ay siya na rin ang mapapangasawa ko. Kaya rin gusto ko talagang sigurado ako sa nararamdaman ko. Sa kabila na nangyari, Mr. Romantico ay tuloy ang buhay. At dahil magbabakasyon na rin ang panahong yon, nagplano kaming magpipinsan na mamasyal sa Baguio at dalawin na rin ang Tita Agnes namin doon. Last stop natin ngayon sa Philippine Military Academy, mga bagets, ha? OMG, tita. Oh my God. Marami bang papapuls dyan? Ikaw na ang tumingin pagdating natin doon. Ako, tita. Mamaya na lang po. Wala na yan sa tabi natin, no? Maghahanap na naman. Ano ka ba, bakla? Minsan lang tayo magbabakasyon ng ganito at malayo sa trabaho, kaya dapat sinasamantala na natin yan. Bukas, back to work na naman tayo. So sad. Bitin na bitin nga itong lakad nyo eh. Dapat mga 1 linggo man lang, hindi 2 araw. Total, hindi nyo naman problema ang tutuloyan kasi pwede sa amin. Iyayaan niyo na po, tita. Sa susunod, mga 1 linggo na po. Alam niyo naman po, mahirap mag-leave sa trabaho. Nako ha, bata ka pa naman. Work-life balance dapat. Ikaw din, baka tumandang dalaga ka kakatrabaho niya. Ay, nako, tita. Hindi po malabong mangyari yan. Ay, naku, tigil-tigilan mo nga ako, Kapag ako nagka-boyfriend na ulit, naku, huyo ka sa akin. Kayo talagang dalawa. Oh, heto na pala tayo eh. Tara na. Ay, first time nyo nga pala dito sa PMA, ano? Ay, opo, tita. Alam mo naman, hanggang Burnham Park lang kami lagi. Oh my God, hindi ko kinikerry ang daming papa. Ang mamacho lalaking lalaki, Diyos ko. Uy, ano ba? Kumalma ka nga. Nakakahiya ka. Ay, nako. Lalo siguro kapag napanood mo yung mga nagdi-drill. Ay, nag-execute sila ng mga rifle drill tapos sumasayaw. Oh, naririnig nyo ba yun? Yun na yung drill ng mga kadete. At tara sa grandstand, panoorin natin. Dali! Wow! Kagaling nila, Teka, bali, estudyante pa rin po yung mga yan, di ba? Oo, o di ba? Ang mamacho tingnan pero may ibubuga rin sa sayawan. Ay, nako, tita. Alam niyo, iwanan niyo na po ako dito. Ayoko na umuwi. Sabi mo yan, Sayang late na tayo dumating, patapos na. Hindi nyo na umpisahan. Okay lang po yan, tita. May next time pa naman, Sa bagay, sa susunod na balik nyo na lang dito. Tsaka may iba pa namang events na pwedeng puntahan. Masaya rin yun. Ay, tara, selfie na lang po muna tayo. Sige. Uy, bakla! Ano ba? Tara na dito. Ito na nga eh. Hi. Gusto niyo po picturean ko na kayo? Sure. Thank you, Okay. Ready? 1, 2, 3. Here. Ay, thank you, Tara na po, tita. Uy, bakla tayo. Huy, bakla. Bakit may maliit na papel dyan sa cellphone mo na iwan yata nung kadete? Ay, oo nga, no. Tara, dali, soli natin. Ay, wait lang. Buksan mo muna. Hi, I am Jeff. Ala, nakakaloka! May panood pa si kuya with his name and phone number. OMG, ikaw na te! Naapakan ko yung buhok mo. Ano? Ano sinasabi mo dyan, baliw? Baka naipit lang niya yan. Bakit naman niya ibibigay sa akin to? Hello? Ay, Diyos ko, ang slow talaga ng pinsan ko, tita, no? Kakaloka tong si Lia. Bigay niya talaga yan, anak. Hayaan mo lang. Teka lang, naguguluhan po ako Bakit? Para saan? Malalaman mo rin. I-text mo siya mamaya pagka uwi natin. Ano? Ayoko nga. Bakit ka naman po gagawin yun? Ay, nako, bakla ka talaga. Choosy ka pa. Sige na, akin na yan. First time niyong pala dito kaya hindi mo maintindihan. Pero ikaw, Ellison, bakit parang alam mo na? May mga nakapagkwento na po sa akin dati, tita. Etong si Lia kasi, hindi pa po ganap na tao, kaya ganyan. Basta akong bahala, i-text mo yan, mag-thank you ka. Siya kaya nag-picture sa atin kanina. Ipakita mo mabait na guest ka by saying thank you, okay? Nag-thank you na kaya ako kanina, Ay, nako, basta. Uy, bakla Baka may nakakalimutan ka, Aber. Matagal na yon, wag mo nang iniisip yon. Saka, magpapasalamat ka lang naman, di ba? Okay, fine. Dear Mr. Romantico, dahil makulit si Ellison, ay tinext nga niya yung Jeff gamit ang number ko. Doon ko na nga siya nakilala at kahit pa nakabalik na kami sa Quezon City, ay tuloy pa rin ang pag-uusap namin. Ahead si Jeff ng 2 taon sa akin, taga-Pasay at engineering graduate bago pumasok sa PMA. Cadet 3rd class na raw siya, katumbas ng 2nd year college. Mabait at matalino si Jeff, halatang halata sa pag-uusap namin,
Kaya naman natutuwa ako sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan ay very close na nga kami ni Jeff. Nang magkaroon nga ng chance na makabalik ulit kami ni Ellison kila Tita Agnes sa Baguio, ay pumasyal ulit kami sa PMA. Kaya nagkita at nakapagkwentuhan din kami doon. Hanggang sa October na. Dahil may break sila sa ganitong buwan, ay nakauwi si Jeff sa kanila sa Pasay. At pinuntahan din niya ako sa Quezon City. Hi, Jeff! Kanina ka pa? Sorry medyo na traffic eh. Okay lang. Ikaw nga tong inaalala ko eh. Sabi sa'yo, bukas na lang tayo ng umaga para makapagpahinga ka ngayon after work. Ano ka ba, carry lang? Friday naman eh. Bukas na lang magpahinga. For you nga pala. Oy, no? Salamat Teka, fresh from Baguio ba to? Hindi. Baka hindi na yan fresh kung from Baguio pa. Ay, siya nga pala. Kailan naman balik mo sa Baguio niyan? Bukas na, mga after lunch. Ingat ka Sobrang advance naman ang ingat mo. Ganun talaga. Ay, siya nga pala. May itatanong sana ako sa'yo eh. Go ahead, ma'am. Ayan ka na naman sa mom mo na yan Sabi ko naman sa'yo, ganito kami makipag-usap. Respect. Okay. From engineering, bakit ka nag-shift to military? Para sa akin kasi, habang tumatanda tayo, bumababa ang technical skills natin pero yung management and leadership tumataas. Gusto kong magtrabaho sa military as an engineer. Oh, nice may gusto pa sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Well, actually, naitanong ko na to sa'yo before sa text. Yung tungkol sa note. Yung inipit mo sa phone ko pagkatapos mo kami picturean, remember? Kung ganun ba talaga doon? Kasi alam mo, curious lang kasi talaga ako eh. Lalo na first time ko nun sa PMA. Kaya lang, ang sagot mo lang sa akin nun. Aalamin ko, ma'am. Yun. Yun ba? Ang alam ko, nasagot ko na yan eh. I can show you my reply if you want. Pero sige, ulitin ko na lang din. Yes, it's a common thing to give a note with our name and phone numbers sa mga guest na gusto namin makilala. Especially yung attractive. So, mga ilang beses ka nang nakapagbigay ng ganon? First time kong gawin sa'yo yun, actually. Since na-open mo na rin yan, ako naman sanang may gustong sabihin at itanong sa'yo bago ako bumalik ulit sa Baguio. Sa December na kasi ulit ang break namin eh. Ano yun? 5 months na tayong magkakilala at nagkakausap, di ba? Month of May, kami nagpunta doon. Oo, tama. Siguro mabibilisan ka sa sasabihin ko pero ayoko nang palampasin ang pagkakataong to. Teka, masyado ka naman yatang seryoso. Kasi seryoso yung sasabihin ko. Ayokong isipin mo na nagmamadali ako o baka niloloko lang kita. Lahat ng sasabihin ko sa'yo, especially ngayon, totoo. Sabihin mo na nga, kinakabahan na ako sa'yo eh. Gusto kita, Leah. Unang kita ko pa lang sa'yo noon sa grandstand. Alam kong gusto na kitang makilala. Kaya kahit sobrang kabado ako at that time, nilakasan ko ang loob ko na lapitan kayo para mag-offer ng tulong sa picture at ibigay yung note sa'yo. Actually, gusto ko nga rin palang mag-sorry if against the light yung kuha ko sa inyo nun. Kabado kasi talaga ako eh. Okay lang yun. First time ko may bigyan ng note, maniwala ka. Hindi nga rin ako gaano umasa nun na itetext mo ako eh. Kaya ang saya ko nung may unknown number na nag-text sa akin at nagta-thank you sa picture. Jeff? Madalang tayo nagkikita at ayokong sabihin to lahat sa text lang. Kaya sana maintindihan mo ako. Sa loob ng 5 buwan, napatunayan ko na hindi lang talaga panlabas na anyo ang maganda sa'yo. Kundi yung ikaw mismo, yung kalooban mo. Kaya hindi ako nagsisisi na binigyan kita ng note. You are worth knowing. Jeff, teka lang ha. Leah, please. Sana bigyan mo ako ng chance. Hihingi na sana ako ng permiso kung pwede ba kitang ligawan.
Hindi ko naman kailangan ng sagot mo agad-agad. Alam ko rin naman na hindi ako yung tipo na makakasama mo lagi, pero sana give it a try. Sisiguruhin ko naman na kahit hindi tayo lagi magkasama, I will be faithful to you. Leah? Sorry hindi ko kasi ina-expect to kaya pasensya ka na. Okay lang. Naiintindihan ko naman eh. Makakapaghintay ako ng sagot. Kasi Jeffrey, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo pero kasi Please, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Jeff, oo, aminado ako. Masaya ako nakakausap at nakakasama kita. Pero hindi ko alam kung ito na ba yun? Hindi kasi ganun kadali yun Isa pa, kung sakali Gaya nga ng sinasabi mo, hindi tayo laging magkakasama. Alam ko hindi naman kasing layo ng ibang bansa yung Baguio, pero kasi hindi ko alam kung pang ganong klase ng relasyon ba ako Naiintindihan ko. Pero sana wag ka munang sumagot ngayon. Pag-isipan mo muna. Bahala na. Sana wag kang mailang sa akin pagkatapos ng mga sinabi ko sa'yo. Hindi, ano ka ba? Basta, hayaan mo na lang muna ako mag-isip, ha? Dear Mr. Romantico, masaya ako sa pag-amin ni Jeff sa akin dahil nagugustuhan ko na rin naman siya. Pero sa kabila nito, ay natatakot ako. Hindi naman lingid sa kalaman nating lahat kung gaano kahirap ang maging sundalo, di ba? Malayo sa pamilya at madalas ay nasa panganib ang buhay. Ang advance ko nga siguro masyado mag-isip. Pero ito yung mga pangamba ko kay Jeff. Kahit pag gusto ko na siya. Gustong gusto. At katulad nga ng mga nabanggit ko nung una, gusto ko yung susunod kong magiging boyfriend ay siya na rin ang huli. Mr. Romantico, hindi isang sundalo ang pinangarap ko makasama at mapangasawa. Ayoko mabuhay na oras-oras ay may kaba sa dibdib at iniisip ang kalagayan niya. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ititigil ko na ba ito habang maaga pa? O hahayaan ko ang sarili ko na maging masaya? Dear Mr. Romantico, simula nang umamin sa akin si Jeff ay medyo lumayo ako sa kanya. Naging cold ako sa mga reply ko at minsan niya ay hindi talaga ako sumasagot na. Mahirap, lalo pa at sa totoo lang ay namimiss ko na si Jeff. Pero naisip ko na mabuti pang tapusin ko na to habang maaga pa at hindi pa ako ganon kahulog sa kanya. Kung alam ko lang din sa sarili ko na hindi ito yung pangmatagalan at panghabang buhay na relasyong pinapangarap ko. Dumating ang December, break na nila sa PMA. Hindi na kami halos nagkakausap dahil nga hindi ako nagre-reply sa kanya. Naisip ko rin na tama na nga siguro at sa pagpasok ng taon ay alam kong makakausad na din ako. Kaya lang... Sandali lang. Jeff? Teka, bakit ka nandito? Saka, paano mo nalaman yung bahay namin? Pasensya ka na. Inalam ko sa pinsan mo kay Ellison. Gusto kasi talaga kitang makausap Kaya pagdating ko dito sa Maynila, ikaw agad ang hinahanap ko. Okay lang ba? Sige. Tuloy ka. Ay, naku, Edison. Kahit kailan ka talaga. Salamat parents mo? Wala sila May pinuntahang relatives namin. Okay lang kaya sa kanila na nandito ako? Na mag-usap tayo? Oo naman. Dito na lang tayo sa terrace kung gusto mo, ha? Sige. Para sa inyo nga pala. Pasalubong from Baguio. Ay, naku. Dapat hindi ka na nag-abala. Pero salamat, ha? Kumusta ka na? Ayos naman. Ikaw? Ay, anyway. Gusto mo nga pala ng juice? Teka lang, ha? Hindi. Gusto lang kita makausap. Huwag ka na mag-abala ng kahit ano. Yung kausapin mo lang ako, malaking bagay na sa akin yun Jeff,
Sorry. Alam kong naging harsh ako sa'yo pagkatapos ng huli nating pag-uusap, pero sana naman maintindihan mo. Hindi ko talaga kayang ituloy ito. Pwede mo bang ipaintindi sa akin kung bakit? Bakit takot kang subukan? Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Hindi ganun kadali yun, Jeff. Makikinig ako. Iintindihin ko kahit mahirap. Kapag nalaman ko na yung dahilan mo, saka natin timbangin. Please? Bigyan mo naman tayo ng pagkakataon, no? Leah. Jeff, ayoko nga kasi talagang ma-attach siya kahit sinong pulis, lalo na sa mga sundalo. Kasi, may naaalala kasi ako eh. Ano yun? Handa ako makinig. Hindi ko kasi alam kung tama bang sabihin ko pa to sa'yo eh. Kung sa tingin mo makakatulong yan para maintindihan ko ang sitwasyon mo, pwede bang sabihin mo? Jeff, kasi... Please? Okay. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin nakakalimutan yung nangyari kay Ate Monique. Kinakapatid ko yun. At sobrang close naming dalawa. First and last boyfriend niya si Kuya Omar. Sundalo yun. Sobrang mahal nila yung isa't isa. At ang dami-dami nilang pinagdaanan bago makasal. Lahat ng takot ni Ate Monique tuwing malayo si Kuya sa kanya, sinasabi niya sa akin. Hanggang sa isang linggo lang halos after nung first wedding anniversary nila. Jeff, nalaman na lang namin na napatay na si Kuya Omar. Leah. Alam mo ba, si Ate Monique, punti siya nun sa first baby sa nila. Alam mo bang grabe yung nangyari sa kanya kasi sobrang dinamdam niya yung nangyari eh. Hindi na siya kumakain. Pinabayaan niya na yung sarili niya. Wala na siyang gana sa buhay. Hanggang sa wala pang isang buwan wala na mawala si Kuya. Chef, nakita na lang namin si Ate Monique sa kwarto nila. Wala nang buhay. Nagpakamatay siya. Chef, pati yung baby nila nawala. Alam mo ba, sobrang sakit sa akin noon. Lalo na parang ako na rin kapatid si Ate Monique eh. Kaya simula nung nangyari yun, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magkaka-boyfriend ng pulis o sundalo man. Kasi natatakot ako. Sobra ako natatakot. Na paano kung maulit lang yung nangyari kay Ate Monique sa akin? Ayoko ng ganun, Jeff. Hindi ko pinangarap yung ganung buhay. Gusto ko yung simple lang pero kasama ko yung mahal ko. Naiintindihan ko yung pinanggagalingan ng takot mo. Pero dahil ba doon, buong buhay ka nang matatakot sumubok? Hindi mo na ba bibigyan ng pagkakataon yung sarili mo na kahit alam mong doon ka magiging masaya? Hindi nga kasi ganun kadali yun. Leah, yung mga buhay natin mismo, sugal yan. Kahit anong oras pwede tayong matalo, gaano ka man kaingat. Kung nakatadhana ka ng matalo, matatalo ka. Paano kung kakaisip mo na lumagay sa safe side, hindi ka na maging masaya? Hindi ba mas masakit yun? Kasi may buhay ka pa pero parang talo ka na. Ang sa akin lang, huwag mo sana ikulong sa takot ang sarili mo habang buhay ka. At ano? Magiging tayo. Pagkatapos ano? Kapag sobrang saya ko na, kapag nasa punto ng may sarili na tayong pamilya, oras-oras naman akong kakabahan sa'yo kung kamusta ka na ba, kung buhay ka pa ba. Jeff, hindi rin ako magiging masaya kung ganun. Leah, magtiwala ka naman oh. Please. Huwag mo naman sanang hayaan na mawala tayo dahil sa takot mo. Kasama mo naman ako eh. Basta kumapit lang tayo sa isa't isa at lagi nating sasamahan ng dasal. Parang awa mo na. Dear Mr. Romantico, litong-lito na ako. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya at hindi ko siya magawang tanggihan tulad ng pagtanggi ko noon kay Norman. Pero sa kabila ng lahat ng pangamba at takot ko, hindi ko alam, pero parang mas nangingibabaw si Jeff at ang nararamdaman ko para sa kanya.
Kahit din alam kong mahirap ang hawakan ng mga salita at pangako niya, ay naniwala at nagtiwala na lang din ako sa kanya. Yung tipong bahala na. Ang mahalaga ay kasama ko si Jeff sa laban. Kaya nga kinabukasan matapos ang pag-uusap namin, ay nakipagkita ulit ako sa kanya para sagutin na siya. Aminado ako na hindi naman nawala lahat ng takot at pangamba ko. Pero siguro hahayaan ko na lang muna ang sarili ko na maging masaya sa piling ni Jeff. Kung hanggang kailan, yun ang hindi ko alam. Mr. Romantico, naging okay naman kami ni Jeff. Masayang-masaya nga rin sila Ellison at Tita Agnes para sa amin. Nakilala na rin siya ng mga magulang ko at ganoon din ako sa kanya bago siya bumalik sa Baguio. Nakakalungkot man. Pero LDR nga ang naging sitwasyon namin. Long distance relationship. Hoy, bakla, ano na? Pinapunta mo ba ako dito para lang marinig yung buntong hininga mo? Haba naman, di sana naghanap na lang ako ng papa. Ay, Diyos ko. Masamang espiritu lumayas ka sa katawan ng pinsang ko. Lia! Ay, ko naman. Visit ka talaga, no? Hindi naman ako bingi. So nagbibingi-bingihan ka? Kakaloka ka? Pinapunta mo ako dito, hindi mo naman pala ako kakausapin. Ano ba kasing gagawin ko? Yan! Yan ang gawin mo. Magsalita ka at sabihin mo kung bakit mo ako pinapunta dito. Gosh, namimiss ko na kasi siya eh. Ay, Diyos mo, ang kire. Ano namang kinalaman ko sa pagkamiss mo sa kanya? Bakit ako yung pinapunta mo? Diba dapat siya? Ito naman. Kasi isang linggo na siyang madalang magparamdam sa akin. Busy daw siya. Sinabi naman palang busy siya eh. Ano pa magagawa natin? Kainis naman eh. Kainis ka naman eh. Oh, bakit naman naging nakakainis ako? Alam mo, mabuti pa, mag-mall na lang tayo. Samahan mo akong hanapin ang ka-for life ko kaysa magmukmuk ka dyan. Ugatin ka man sa pagkamis mo, walang mangyayari dahil nasa training at nag-aaral yung tao. Ayoko. Wala akong gana lumabas. Nako, walang mangyayari sa'yo kung ganyan ka. Edison, paano kaya kung... Kaya pala siya biglang naging ganito kasi may nangyari na pala sa kanya doon. Tapos ayaw niya na ipaalam sa akin kaya nagkukunwari siyang busy siya. Paano kung gano'n? Ano ka ba, bakla? Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano dyan. Hirap naman kasi. Tulad kagabi. Napanaginipan ko pa si Ate Monique. Mas lalo tuloy akong hindi mapakali ngayon. Paano kasi iniisip mo kaya ganyan? Hindi naman kasi madaling kalimutan yung nangyari. Alam ko. Pero imbis na puro negative yung iniisip mo tungkol kay Jeff at sa inyo, bakit hindi nila maging positive? Di ba? Paano? Hindi ko nga alam kung ano bang klaseng mga training ang pinagdadaanan niya dun eh. Kung ayos lang ba siya talaga o ano. Magtiwala ka lang sa kanya, okay? At saka di ba nga, samahan din ng prayer. Okay lang ang lahat, maniwala ka. Alam mo, may isa pa akong kinakatakutan sa totoo lang eh. O ano pa? Sige, ilabas mo yan. Paano kung isang araw, may bisita siyang makita at makilala dun. Tapos hindi tulad ko na maraming doubt at takot. Yung matapang sa positive sa buhay tapos magustuhan siya ni Jeff. Gosh, paano na ako? Ay, nako, bakla. Matanong nga kita. May tiwala ka ba dyan sa boyfriend mo, ha? Oo naman. Yun naman pala eh. Ang tiwala, hindi lang yung basta salita na sinasabi. Binibigay yan ng buong puso at ina-apply sa relasyon. Kung talagang may tiwala ka, ipakita mo. Huwag mo lang sabihin. Diyos ko. Pero hindi naman kasi basta ganun na lang yun eh. Hindi lahat ng takot at pangamba kaya burahin ng tiwala, no? Alam ko naman yon. Pero sa ngayon kasi, pilitin mong tiwala ang pairalin sa inyo ni Jeff kasi yun ang kailangan. Ayun, guys, nag-text na siya. Ay, kabog. Nakaramdam atang pinag-uusapan natin siya. Anong sabi? Yun. Pag daw muna ako mangulit, hintayin ko raw siya na mag-text sa akin. Ay, ganun? Kaya naman pala bigla na namang lumukot yung mukha mo. Baka nga busy. Hayaan mo na muna. Hindi eh. Madalas siyang ganito. Yung ang cold niya na hindi mo maintindihan. Minsan nga,
Napapaisip ako kung seryoso ba talaga siya sa akin eh. Kasi kapag hindi na kami magkasama, parang hindi ko na siya ramdam. Ganyan naman talaga kapag LDR eh. Depende pa rin naman yun, no? Kahit gaano kayo magkalayo, dapat pinaparamdam mo pa rin na nandyan ka lang. Saka isa pa, minsan nadula siya sa akin na yung ex niya raw pumunta dun sa PMA. Parang gusto pa nga raw makipagbalikan. Ay, kaloka yan ah. O anong ginawa niya? Hindi ko alam. Hindi ko na siya masyadong inusisa, baka mainis lang siya sa akin. Sobrang matured pa naman siya mag-isip. Yung mga ganung bagay daw hindi na dapat ginagawang big deal. Ay, wait, parang very wrong siya sa part na yun ah. Ex yun. Karapatan mo ring malaman yung tungkol sa mga ganung bagay, no? Hinayaan ko na lang kasi. Baka magkatampuhan na naman kami kapag pinilit ko pa eh. Ay, nung minsan kasi, biniro ko lang siya yung tungkol sa mga nagiging guest doon. Napapaano ka ako makakasiguro na ako nga lang ang nabigyan niya ng note sa dami ng pumupunta doon. Aba, ayun, bigla naging cold at parang nainis pa sa akin. Grabe, alam mo ba halos 1 week din kami hindi nag-usap dahil doon. Lo, ano ba naman yun? Ay, alam mo Kaz, ang hirap pala talaga ng LDR. Ay, hindi ko naisip na mararanasan ko rin pala to. Sobrang nakaka-paranoid eh. Oo nga, no? Lahat ng mga naging boyfriend mo noon malapit sa'yo. Nakakapanibago nga yan. Totoo. Pero wala eh. Tiis talaga. Mahal ko eh. Ay, natuto na nga lang akong lawakan yung pag-iisip ko kahit na minsan sobrang kinakain na ako ng pagdududa ko. Hinahayaan ko na lang na lumipas. Mas mahirap kasi yung magkalayo na nga kayo, lagi pa kayo nag-aaway. Ay, kaya mo yan bakla. Ilaban mo lang yan. Tiwala lang, okay? Dear Mr. Romantico, iba talaga ang hirap na dala ng long-distance relationship. Hindi pa kami ganoon katagal, pero talagang maraming oras na gusto ko na lang tumigil at sumuko na sa relasyon namin ni Jeff. Pero sa huli, maisip ko na mas kakayanin ko pa rin magtiis kesa mawala sa akin ng tuluyan si Jeff. Siya na talaga eh. Lahat ng mga pangamba ko noon at ngayon ay nilalabanan ko dahil sigurado na ako sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan, Mr. Romantico. March na at may break na naman sila sa PMA ng ganitong buwan. Kaya sobrang excited na ako dahil magkikita na ulit kami. Asan na kaya siya? Tagal naman. Ay, sa wakas dumating ka rin. I miss you. Namiss din kita. Oh, kamusta ka? Dito ka agad dumiretso? Oh, Namiss kita. Andalang mo kasi magparamdam nitong mga nakaraan eh. Akala ko nga, hindi ka na magpapakita sa akin. Ay, parang hindi mo naman ako na-miss. Okay ka lang ba? O napagod ka na sa biyahe? oh, Ay, dapat pala nagpahinga ka muna. Gusto mo umuwi na tayo? hindi. Gusto rin talaga kita makausap. Bakit? Tungkol saan? May problema ba? Hindi ko alam kung tama ba to pero Ang ano? Hindi ko maintindihan eh. Lia, kaya mo pa ba? Ha? Kaya? Ang alin? Ito, tayo. Yung relasyon natin? Oo naman. Bakit mo naman tinatanong yan? Di ba sabi ko Ako naman kasi, sa'yo? parang hindi ko na kaya. Teka lang Jeff ha. Anong ibig mo sabihin? Joke ba to? Ano to? Hindi ko kasi alam kung dapat pa ba nating ituloy itong relasyon natin eh. Ano bang sinasabi mo dyan? Jeff, huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Siyempre itutuloy natin to. Habang tumatagal kasi kinu-question ko sarili ko kung deserve mo ba ako. Yung ganitong klaseng relasyon. At naisip ko na parang hindi. Naumpisa pa lang ayaw mong ituloy ito pero ako yung nagpumilit. Pero alam mo naman yung dahilan ko nung una, di ba? At ngayon, unti-unti ko na nalalabanan at nauunawaan yun.
Hindi ako napilitan lang sa relasyon natin, Jeff. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga hinarap ko lahat ng takot ko para sa atin. Sa ngayon siguro kinakaya mo pa. Pero bukas, sa mga susunod na araw, hanggang kailan mo kayang kayanin lalo na sa magiging trabaho ko? Kaya siguro habang maaga pa, mabuti pang tapusin na natin to. Ano? Jeff, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Akala ko ba tiwala lang? Laban lang? Bakit kayo parang ikaw naman yung parang pinanghihinaan ng loob? Bakit ka sumusuko? Matagal ko tong pinag-isipan, Leah. Yung mga panahon nagiging cold ako at hindi halos nagpaparamdam sa'yo. Sinasanay ko na yung sarili ko Kasi nararamdaman ko naman na nahihirapan ka sa sitwasyon natin. Jeff, abelado naman ako, nahihirapan ako Pero kaya nga lumalaban ako, di ba? Kasi mas kaya ko lumaban kaysa yung mawala ka. Jeff, wala namang ganito. Lalaban tayo, di ba? Nababawasan yung takot ko kasi alam kong nandyan ka. Alam kong kasama kita. Kaya sana ganun ka rin. Kapit lang tayo, di ba? Ayoko nang mahirapan ka. Kaya ngayon palang bumitaw na tayo. Kasi ako nahihirapan na rin ako Hindi nga ako maging mabuting boyfriend sa'yo. Lagi akong wala sa tabi mo. Hindi kita nasasamaan sa mga oras na gusto mo, lalo na kapag kailangan mo ko. Tapos hindi ko rin may paramdam sa'yo na nandito lang ako kahit magkalayo tayo. Wala akong kwentang boyfriend. Hindi totoo yan, Jeff. Sa'yo ko kumukuha ng lakas para sa relasyon natin. Sa'yo. Isa pa, hindi lang naman sa mga oras na magkasama nasusukat yung pagmamahal, di ba? Magkasama man kayo o hindi, mararamdaman mo yun. Oo, hindi ka katulad ng iba na malambing. Pero Jeff, totoo ka. Hindi. Isa pa, Leah, alam ko namang hindi ko mabibigay sa'yo yung pangharap mong buhay. Magiging sundalo ako. At kung ngayon palang nahihirapan ka na, paano pa sa mga susunod? Maniwala ka naman sa akin. Maniwala ka naman sa atin. Kung nalagpasan ko yung mga takot ko, alam kong makakaya mo rin yung mga pangamba na meron ka ngayon. Jeff, labanan mo naman yan. At huwag mo kakalimutan na nandito lang ako. Kasama mo ko. Hindi pala ganun kadali, Leah. Hindi. Naiintindihan ko na yung mga sinabi mo noon. Alam kong mahirap. Pero diba, ikaw ang nagsabi sa akin noon na wala namang mawawala kung susubukan natin. Ikaw naman ang gumawa noon ngayon. Sabay tayo sumugal dito, diba? Kaya wag mong hayaan na talunin ka ng takot mo. Mahal na mahal kita, Leah. Pero hindi ko talaga maintindihan yung sarili ko Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang ako napagod. Kung napapagod ka, magpahinga ka. Pero Jeff, hindi tayo susuko. Hindi kita isusuko. Mahal na mahal kita. Kung gusto mo talaga magpahinga muna, sige, ibibigay ko yun sa'yo. Pero hindi kita pipitawan. Pasensya ka na. Ako nagsimula nito. Pero ako pang sumusuko ngayon. Kaya nga kumapit ka lang sa akin, okay? Hindi kita iiwan. Hindi mo ako sinukuan noong napagod ako. Kaya ngayon, hayaan mong ako naman ang lumaban para sa atin. Maniwala ka, malalagpasan natin to. Kakayanin natin to. Sorry. Basta, hindi kita iiwan. Dear Mr. Romantico, sa kabila ng muntik na pagbitaw ni Jeff, ay hindi ako sumuko hanggang sa naramdaman ko na dalawa na ulit kaming lumalaban para sa relasyon namin. At ngayon nga, sino bang mag-aakala na magfa 5 years na ang relasyon namin? Napag-uusapan na nga rin namin ang kasal, pero wala pang konkretong plano.
Hindi ko rin naman itatanggi na hindi pa rin nawawala yung takot at mga pangamba sa relasyon namin. Pero nakakapit lang kami ni Jeff sa isa't isa. Sa nangyaring ito sa buhay ko ay na-realize ko na hindi lang pala mga sundalong lumalaban para sa bayan natin ang matatapang, kundi maging ang mga pamilya at ang mahal nila sa buhay na araw-araw ding nilalabanan ang kaba sa kanilang mga dibdib, sakay isip sa kanilang sundalong mahal sa buhay. Kaya sa mga sundalo natin at sa pamilya ninyo, saludo po ako. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Salamat sa pagkakataong naibigay ninyo at sana ay naka-inspire ng mga tagapakinig ang storya namin ni Jeff. Nagmamahal, Leah.